ng kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na ina. Today is the birthday of our mother. At marami po tayo ngayon. Maybe not because today is also the second Novena Mass to prepare us for the anniversary of the foundation of this church. Marami po tayo ngayon kasi birthday ni Mama Mary. Tumpak na ang sinasabi na ang bansang Pilipinas ay tinatawag na Pueblo Amante de Maria. Sabihin mo nga, Pueblo Amante de Maria. Pueblo Amante de Maria. So, ibig sabihin nun, tayo po ay komunidad o papayanan na nagmamahal kay Maria. So, kaya ngayon, actually, kanina nga po, madami din ang visa ng umaga at tanghalin ng dumo ko sa Mayo Mall. Napakadaming tao. Okay? The mere fact that today is Monday. Okay? Pero ito po talaga mga Pilipino, malapit, napakalapit kay Maria. At hindi, it is maybe because tayo po'y malapit din sa mga nanay, sa mga ina. Okay? Tumawag ang nanay sa akin kanina at binati ako dahil birthday ng nanay. Okay? Ng simbahan sa Maria. Akala niya fiesta namin. Sabi ko, hindi po Immaculate Conception fiesta namin. Which is may connection naman. No? So, December 8, Immaculate Conception, o bilangin ninyo. Okay? Kaya sinila. Okay? September, okay? 8. Ngayon. So, mga kapatid, kapag mayroong kaarawan, meron tayong regalo, tama? Sino naging-regalo? Ayun kasi, no? Ang mga maging-regalo na ngayon, may birthday. Kinakatsawan. Yung birthday mo, hindi ka naman. Okay? Pero sa panahon ng mga ninuno natin, ako may yata. Mga senior citizen naman, 20%. Pag hindi mo pati mga lady mister, naku, bad feeling mo, first nationalism ko. Okay? Nalilibig talaga. So, bago tradisyon. Okay? So, ano gagawin natin at anong iligalo natin sa mga nalina birthday niya ngayon? Okay? So, sana po unawain natin kung ano ang kagustuhan ng mahal na ina. At ito kagustuhan ni Mama Mary para sa atin, ito din po yung wish ni Mama Mary para sa simbahan nito. So, I will try my best to connect, no? Yung ating second Novena Mass for your founding anniversary at yung ating celebration ngayon na kaarawan ni Maria. Ano po ba ang gustuhan ni Maria? Una, greatness of God. Sabi mo, greatness of God. Greatness of God. So, bakit ko nasabi ito yung gusto ni Maria? Sapagkat kung siya yung pinili, no? Na maging ina ng Diyos na si Yesu Cristo. Di ba siya yung awit? Ano yung awit niya? Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon. Ganyan po. Pinapurihan ni Maria ang kadakilaan ng Diyos. The greatness of God. So, paano po naging dakila ang Diyos? Ang ganda sa unang pagbasa, napakinggan natin. Bethlehem, hindi kilalang lugar, pero doon ipinanganak ang Manong Diyos. Si
Si Maria, isang virgin, medyo bata pa, mahirap, pero pinili ng Diyos na maging ina ni Jesucristo ang ating kalikasan. My dear friends, greatness is to be found in God. Yung ating pagiging dakila at ang tunay na pagiging dakila ay nakaugat sa Panginoon. Hindi nakaugat sa mundo. Ngayon kasi, gusto natin maging dakila. Kaya naman, bili tayo ng 40 luxury cars. Gusto natin maging dakila. Kaya ka-display yung ating mga lavish lifestyle. Gusto natin maging dakila. Kaya naman, kailangan kung ano ang in-offer ng mundo, meron tayo. Pero, pati naman natin, if the greatness is rooted from earthly things and possessions, hindi ito tatagalan. Amen? Pabubugin at pabubugin ka. Naniniwala ako na tumagal ang simbahan ito for 66 years and beyond. It is because nandito sa simbahan ito ang kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ang namamayari dito. Hindi yung kagalingan natin. Hindi yung karamihan natin. Ang Diyos ang nagpadakila sa lugar na ito. Kaya naman naging dakila si Jesus at si Maria. Sapagkat ang kanyang daladala ay walang iba kundi si Jesucristo ang anak ng Diyos. Mary is the greatest woman in the world because siya ang ina ng manunubos. Payak, dukha, pero ang kanyang daladala ay pag-asa. Kaya mga kapatid, ang unang punto dito na gusto ni Maria sa atin at gusto ni Maria din sa pamayanan ito, sana maging dakila ang Diyos sa buhay natin, sa simbahan ito. At magiging dakila na po ang Diyos kapag ginaya natin si Maria na ang daladala lamang ay si Jesus. Ang kasama ni San Jose. Okay? Pangalawa, ano po mairegalo natin kay Maria? The goodness of Joseph. The second G. Kanina, the greatness of God. And now, the goodness of Joseph. Napakita natin sa Ebanghelyo na sinabi, si Jose ay matuwid. Matuwid. Kaya naman, nalaman niya ng kanilang tao, si Maria, na hindi dahil sa kanya, naku, maraming bashers, papatuhin nito si Maria, mamamatay ito. Kaya kakausapin ko na siya secretly. Diba? Matuwid na tao si San Jose. Automatic ka matuwid ka, mabait ka. Naku, ang basher sa panahon ni San Jose, ang daladala is bato. Patay ka talaga. Babatuhin ka. Ngayon yung mga bashers kayo na daladala, cellphone. Okay? Kung talagang mahina ang kalooban mo talaga, mas masasaktan ka talaga. Pero kung makapalang mukha mo, kahit ang kumbento nila, hindi mo sila papansinin, di ba kayo babae? Okay? Dahil binabash na sila, especially yung mga nepo babies, wala na. Hindi mo na makabilang ang social media nila. Okay? Goodness of Joseph. Matuwid.
Kaya mabait. Kapag matuwid at mabait ka, kagaya ni San Jose, ayaw ni San Jose makalakit. Ayaw niyang mapahamak si Maria. That is the point. Ang swerte ni Maria, sapagkat mayroon siyang asawa na si San Jose na napakatuwid at mabait. Na ibig sabihin nun, hindi marunong manakit. Mga kapatid, gayahin natin ang goodness ni St. Joseph, hindi mapanakit. Walang bahala na saktan si Maria. At hindi ayaw niyang saktan si Maria ng ibang tao. Kayo po, mapanakit ba tayo sa ating mga sinasabi? Mapanakit po ba tayo sa ating ginagawa? Mapanakit po ba tayo gamit natin ang social media? We are the disciples of St. Joseph. Maging matuwid at mabait tayo. Mapatunayan po natin ito kapag ang ating pamayanan ay ang pamayanan na mabait, matuwid. At ibig sabihin nun, ayaw makasakit ng kapwa-tao. Hindi na ito mga katabi mo. Matuwid ba yan? Mapanakit ba yan? Yung iba ayaw tumingin. Ibig sabihin ng mapanakit sila. Kasi takot. Huwag nyo sila sisihin. Ako sisihin nyo na paano hindi na lalabas dyan. Okay? Ang patron po natin si San Jose, matuwid, mabait. Pinoprotektahan si Mama Mary, ganun din tayo. Let us protect one another. So, sana po hindi na po hanggang 66 years ang simbahan ito. Sana tatagal pa. At tatagal ito kapag mapamayan natin kagaya ni San Jose na protected, safe, at talagang hindi natin sinasaktan ang bawat isa. Pangatlo at paguli, what Mary wants for her birthday gift, not only the greatness of God, not only the goodness of his husband Joseph, but the graciousness of Mary. The graciousness of Mary. Sino ba graciousness of Mary? Graciousness of Mary. Ang ganda. Oh, ang ganda ni Mama Mary yung bata siya. First time ko nakita, hindi ganyan pala. Talaga si Padre Jojo talaga. Pakaiba rin. Ganda ng mga ano niya. So, tayo naman, kapag nalagyan natin graciousness, ang ating unang pumapasok is physical appearance, external. Maganda ka kasi sa panlabas ang ganda mo. Pero the graciousness of Mary is to be found internal, loob. Ano po ba meron sa kalooban ni Maria na siya magiging dala din natin as we move forward and to celebrate the 66th founding anniversary and beyond? Ang kalooban ni Maria, sa loob ni Maria may dalawang bagay. Ano po yun? Bukas loob. Saan mo ba bukas loob? Bukas loob. The graciousness of Mary because she is open. Open to God. Kaya naman nung binati siya ng anghel na si Gabriel, anong sinabi niya? Mangyari nawas sa akin ang plano ng Diyos. Di ba sinabi ni Maria yan? Dahil hindi naman. Fiat. Pananampalataya. Yun. So, maganda ang kalooban ni Maria sapagkat ito'y bukas sa Diyos. Pangalawa, sa kalooban ni Maria ay may busila na kalooban. Sabi mo mga busila? Busila. Definitely,
sapagkat busilang si Maria dahil pinili siyang maging ina ni Jesus, kaya accepted siya sa kasalanang mana, kaya may makakalatak ng konsepsyon. Pero kapatid, pwede maging usilak ang ating kalooban, kagaya ni Maria, kapag ito'y bukas parati sa Diyos. Bukas parati ito sa Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos, go! Ang tanong, paano yung malalaman na ito'y plano ng Diyos? Ako naniniwala ako na tumanggap ang simbahang ito sapagkat this is the very plan of God. Sa lugar na ito, ang dami natunan, lumakas kayo, lumago kayo, ang dami mga pagsubok na ninadaanan at dadaanan pa. Ibinigay ito ng Panginoon sa inyo kasi matututo kayo dito. My dear friends, matututo tayo sa buhay natin. The lessons of our life is learned not because we are very happy. Natutunan natin ang mga mensahe at aral ng buhay kapag tayo malungkot, kapag tayo nag-iisa, kapag tayo may tama? No one learn lessons of life kapag masaya. Kaya naman, mga kapatid, pumunta kayo dito sa simbahan ito. Hindi lang sa panahon na masaya kayo. Most especially kapag namihina kayo. Ang plano ng Diyos ay maging bukas ang inyong puso. At kapag pinapasok ang Diyos sa inyong puso, magiging busilak ito. Amen? Amen. At gaganda kayo, kagaya ni Maria, na ang kagandahan ay hindi panlabas, kundi panloob. Kasi ang nasa loob ay walang iba, kundi si Jesus. Mga kapatid, humahaba po ito. Baka malawat na magsusyon talaga dito. Wala pa kami dito sa tampan. Pero I'm very happy and congratulations for the community of St. Joseph Parish at St. Joseph the Worker Parish. Okay? Ang una ko pong assignment, St. Joseph din, Rosso, dyan po sa baba. So 3 years. Kaya malapit sa akin sa San Jose. Noong in-invite ako dito, oo kagad ako. Kasi alam ko, kinagabayan tayo ni San Jose. And today, through the birth of Mama Mary, gusto-gusto ni Mama Mary na maging dakila ang Diyos sa buhay natin. Gusto ni Mama Mary na may goodness, kagaya ng kanyang asawa, matuwid at mabait, at gracious, maganda, kagaya ni Maria. At ito po ang wish na nag-celebrate ng birthday ngayon sa inyong pamayanan. Na sana maging dakila si Jesus sa inyong buhay, maging matuwid at mabait ang pamayanan nito, at maging malaki, gracious, sapagkat hindi tayo iniwanan ni San Jose, ni Jesus, at ni Maria.